na balita ngayong tanghali. Bagyong Enteng muling lumakas habang kumikilos sa katubigang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa bansa ayon sa Pag-asa. Bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Enteng umaabot na sa 10 ayon sa NDRRMC. Paghahanap sa dalawang nawawala sa Antipolo, Rizal na inanod ng rumaragasang baha kahapon, nagpapatuloy. Ilang mga residente na naapektuhan ng pagbaha na dulot ng Bagyong Enteng nasa evacuation centers pa rin. Vice President Sara Duterte itinangging may maling paggamit sa 2022 confidential funds. At Philippine National Police nanindigang legal ang paraan ng ginagawang paghahanap kay Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound. PNP nanindigang heartbeat ng tao ang na-detect ng underground scanner. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, September 3, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa bansa bunsod ng Bagyong Enteng at epekto ng habagat. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 10 tao ang bilang ng mga nasawi bunsod ng nararanasang masamang lagay ng panahon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lea Ilagan, live. Lea, saang mga rehiyon na itala itong mga nasawi dahil sa Bagyong Enteng? Magandang tanghali sa iyo, Ella, na itala itong mga nasawi sa Region 4A o Calabarzon, Region 7 o Central Visayas at Region 6, Western Visayas, habang binavalidate pa ang naunang napaulat na dalawang nasawi sa Bicol Region. Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 10 din ang naitalang nasugatan mula naman sa Region 7. Umabot na rin sa 37,867 na pamilya o katumbas ng mahigit sa 147,000 na individual ang apektado ng bagyo mula sa 338 na mga barangay sa Region 3, 5, 6, 7, Calabarzon at National Capital Region. Pinakamarami, Ella, na bilang ng mga apektadong individual ay mula sa Bicol Region na umabot sa 85,856. Nananatili naman sa mga evacuation centers ang nasa 100 o 1,695 na pamilya o may katumbas na 7,613 na mga individual. Nasa mahigit 9 na milyong piso naman ng halaganan ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya, partikular sa Region 5, 6 at National Capital Region. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Natagpuan na ng mga otoridad ang labi ng dalawang individual na nawawala sa Biri Northern Samar matapos ang nangyaring landslide kasabay ng pananalasa ng Bagyong Enteng sa probinsya. Narito ang report ni Alan Manansala. Wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang labi ni Federico Galban Sabangan Sr. at Federico Acuña Sabangan Jr. ng Purok 1, Tulay Area, Barangay Santo Niño, Biri, Northern Samar. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Biri, natagpuan ang labi ng mag-ama pasado alas 10 ng umaga nitong Lunes, September 2. Sa video na ibinahagi ni Biri MDRRMO Head Lito Araojo, makikitang natabunan ng mga putik ang labi ng dalawa. Matatandaang nawawala ang mag-amang Sabangan matapos ang pagdaos-dos ng lupa kasabay ang pananalasa ng Bagyong Enteng sa kanilang lugar Kamakalawa. Sinabi ng mga otoridad, posibleng nasa paligid lamang ang katawan ng dalawang individual. At saka sabi ng mga tao doon, yung dalawang yon baka nandun lang sa bahay nila. Yun ang doon tumama yung landslide sa bahay ng dalawang missing. Kaya suspect siya nila na nandun sa ilalim ng
Ano po ang gagawin Sa ngayon ilalim ng ng local lupa government? yung dalawang missing. Agad na humingi ng saklolo ang lokal na pamahalaan ng Biri sa provincial government kaya't agad na ipinagpatuloy ang search and retrieval operation sa lugar. Hindi nabigo sa paghahanap ang lokal na pamahalaan sa kinaroroonan ng dalawa. Ayon kay Araujo, on process na kanilang pagsasagawa ng ulat. Pagkatapos nito, dito mapapatunayan kung kabilang sa casualty ng Bagyong Enteng ang pagkamatay ng mag-amang Sabangan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang sarado sa mga motorista ang Suyo Cervantes Road sa Ilocos Sur, bunsod ng nangyaring landslide sa lugar. Base sa report ng Ilocos Sur Cervantes Police Station, gumuho ang lupa sa bulubunduking bahagi ng Sitio Bilis, Barangay Malaya kaninang alas 8 ng umaga. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang clearing operation sa lugar kaya't pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta. Isa ang Camarines Sur sa mga probinsyang naapektuhan ng matinding pag-ulan na dala ng Bagyong Enteng. Maraming lugar sa lalawigan ang nalubog sa baha kung saan aabot sa mahigit 2,000 mga pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Mula sa Pili Camarines Sur, makibalita tayo kay Ryan sa Latandol Live. Ryan, kamusta na yung sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa Camarines Sur na naapektuhan ng Bagyong Enteng? Aga kahapon ay nasa mahigit 6,000 ang mga evacuees sa iba't ibang evacuation center dito sa probinsya ng Camarines Sur. Pero ngayong araw aga ay bumaba na ito sa 2,000 mahigit na mga evacuees at yung iba ay nagsiuwi na sa kanilang mga tahanan, lalong-lalo na yung mga nagsettle na yung baha sa kanilang mga tinitirhan aga. Aga umabot sa 200,000 pamilya ang ng Bagyong Enteng sa buong probinsya ng Camarines Sur, dulot ng malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw na nararanasan sa buong probinsya. Nasa 25 bayan o 200 barangay ang nalubog sa baha na epekto ng Bagyong Enteng. Tinatayang aabot sa 800,000 individual. 800,000 individual ang apektado ng bagyo. 6,948 dito ay dinala sa mga evacuation centers dahil na din sa taas ng tubig baha. May mga landslide din na naitala kabilang ang mga barangay Veneracion, Pamplona, sa Ayugan, Ocampo at sa Hobo, Minalabak, dulot pa rin ng mga pag-ulan. Mayroon ding mga pag-apaw ng mga spillway, pag-apaw ng tubig sa ilog at pag ng mga kalsada, bagay na nagpapahirap sa transportasyon. Samantala, baha pa rin sa mga oras na ito sa ilang bahagi ng bayan ng Gainsa, Milaor, Minalabak, Calabanga, Kamaligan, Kanaaman, ilang bahagi ng Pili, Lagunoy, Siroma at Nabua. Dahil dito tuloy-tuloy ang ginagawang 24/7 monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lugar na hindi pa humuhupa ang baha. Patuloy din ang repacking at mga relief operations na isinasagawa ng lokal na pamahalaan. Nakahanda din ang mga libreng gamot na kung sakaling kailanganin upang matulungan ang ating mga kababayan. Maraming salamat, Ryan sa Latandol. Patuloy ang ginagawang paghahanap ng mga rescuers sa 2 tao na nawawala sa Antipolo, Rizal matapos na anurin ng rumaragasang baha ang kanilang bahay kahapon. Mula sa San Luis, Antipolo, Rizal, makibalita tayo kay Jenica Cruz live. Jenica, ano na ang update sa ginagawang paghahanap sa 2 nawawala dyan sa Antipolo? Eswela, kanina nga ay pumunta na tayo mismo doon sa area kung saan nangyari ang insidente at naabutan nga natin doon kanina ang ilang mga barangay officials din ng mga PNP kung saan sila ay nagre-retrieval pa rin
po dahil meron pa rin hinahanap yung kanyang nanay na si Bernadette Argeles at yung si Ray na kanyang asawa ng kanyang anak at ang kanyang pamangkin. Si Catherine kanina na isa sa mga nasawi nga ay natagpo samantala ng funeral para nga ngayong araw kung sakali man ay madala ng kanyang labi sa kanyang anak. At kanina nga lang ay nakita na natin ang mismong lugar kung saan makikita na lamang natin doon na halos wash out na talaga ang kanilang tinitirhan. At gayon din ang ilang mga natitirang bubong. Mismo sa dako na yan, makikita natin dyan na kung saan rumagasa dyan ang tubig baha mula doon sa itaas. At mismo doon sa pinagbagsakan ng tubig ay umaabot din na nasa 30 to 40 feet kung saan nakuha din ang ilang mga labi ng nangyaring landslide nga dito o nangyaring pagbuhos ng ulan. Eda. Alright, maraming salamat, Jenica Cruz. Bagaman humupa na ang mga pag-ulan na nararanasan sa Metro Manila, nasa evacuation centers pa rin sa Maynila ang ilang mga residente doon. Sa ngayon ay may ilang mga lugar pa rin sa lungsod ay mayroon pa ring baha. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, bakit nasa evacuation centers pa rin yung ilang mga residente dyan sa Maynila? Magandang umaga-aga. Sa ngayon kasi ay hindi pa pinapahintulutan totally ng lokal na pamahalaan ng Maynila itong ating mga kababayan dito sa lungsod na bumalik doon sa kanilang mga lugar matapos na magkaroon ng pagbaha at sunod-sunod na pag-ulan na bunsod na yan ng bagyong Enteng na may epekto na rin ng habagat. Kanina aga ay nakausap natin si Ginoong Arnel Angeles, siya yung direktor ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Sinabi nito na hintayin nga munang bumuti yung panahon sa kapalamang pwedeng umuwi itong ating mga kababayan na pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center at gayon din kapag tiyak na yung ligtas na talaga silang makabalik sa kanilang mga bahay. Lumikas sa mga ito dahil na rin sa epekto ng bagyong Enteng o ng habagat na nagdulot nga ng mga pag-ulan dito sa lugar. Sa datos na ibinigay ni Angeles sa atin, nasa 852 na mga pamilya ang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha dito sa lungsod ng Maynila. Mayroon dito sa Baseco, partikular na sa Atienza Elementary School na 54 na pamilya, Barangay 101 sa Building 1 na may 144 families, Barangay 128 sa Building 18 na may 74 na pamilya. Nakita rin natin na kanina aga na may mga nakahanda namang food boxes. Ito yung tulong mula sa Manila Department of Social Welfare and Development at may nakita rin tayong nagpapakain ng lugaw. Samantala sa ngayon ay nakikita tayong ilan pa rin mga lugar o mga kalye dito sa Maynila na baha pa rin dito. Tulad nitong ating kinaroroonan sa ngayon, itong General Luna Street. At dito namang sa kabilang, sa other side lang namin ng aga, itong bahagi ng Taft Avenue northbound at United Nations Avenue kanina. Bago tayo umere, medyo mabigat o malalim pa yung tubig baha. Subalit sa ngayon ay sa tulong na rin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay mabilis naman na napahupa yung baha. Tingnan na natin mamaya kung muling bubuhos itong itong ulan dito sa lungsod kung hindi na ba muling babaha. Usually kasi yung mga nabanggit nating lugar ay madalas yan na binabaha. Meron din kanina na daanan natin malapit lamang sa City Hall, sa harap mismo ng kartilya ng Katipunan, yung P. Burgos Street ay meron pa ring tubig baha. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Salamat, Dante Amento. Bagaman umabot sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River kahapon, bunsod ng bagyong Enteng, ayon sa Marikina City LGU, hindi na gaanong binabaha kaagad ang mga barangay sa Marikina dahil sa patuloy na dredging activity at paglalagay ng dike sa paligid ng Marikina River. Narito ang report ni JP Nunez.
Sa mga nakalipas na malalakas na mga bagyo gaya ng Ondoy at Ulysses, sariwa pa sa alaala ng mga taga-barangay ng Ka sa Marikina ang mga bahay nilang nalubog sa baha. Ayon sa kanila, noong wala pang dike at hindi pa gaanong nagsasagawa ng dredging sa Marikina River, agad silang binabaha. Dati, 17 pa lang baha na kami. Oo, baha na kami. Ngayon, 17, wala pa yung baha dito sa amin. Kasi dati pag second alarm po talaga, hanggang hanggang liig na namin sa bahay namin. Kaya umaalis na kami talaga pag second alarm. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Chodoro, malaking tulong ang nagawang proyekto sa lungsod na paglalagay ng dike at patuloy na dredging dahil napipigilan nito ang agad na pagpasok ng tubig sa mga residential area. Nakikita natin naging malaking tulong ito sapagkat una yung dating 15-meter water level ng Marikina River. Pag umabot ito, maraming lugar na ang binabaha. Pero sa ngayon, nabawasan ang pagbaha. Kahapon umabot sa second alarm ang Marikina River kung saan pinakamataas na naitalang level ng tubig ay 17.1 meters. Dahil dito nagsilikas ang mga residente sa mabababang lugar gaya sa mga barangay ng Tumana, Nangka, Malanday at Santo Niño. Binuksan ng Marikina City LGU ang nasa 40 mga evacuation sites sa lungsod. Nasa 20 sa mga ito ang pinuntahan ng mga evacuee. Batay sa datos ng Marikina City Rescue 161, umabot sa nasa higit 3,000 pamilya o halos 14,000 individual ang mga lumikas. Bandang alas 11 naman ng umaga ay nagsimulang bumaba ang level ng tubig sa Marikina River at humina na rin ang mga pag-ulang nararanasan. Meron tayong mga pagkain inihanda at inihahanda para sa mga evacuation center. Pero ito ay kinukulang dahil sa dami nga ng mga taong dumadag sa mga evacuation center. Pagsapit ng hapon ay nagsimula na ring magbalikan ang mga residenteng lumikas. Bumaba na kami kasi ang bumababa na mabilis yung tubig din po. Bumaba kami kasi nga hindi naman na tumutuloy-tuloy. Ang hirap talaga pag nasa evacuation talaga, ang hirap ng sistema. Lalo pag may mga bata, siyempre ang lilikot, madulas. Alas 9 naman kagabi nang bumaba sa 14.9 meters ang level ng tubig sa Marikina River at na-lift na ang first alarm status. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa nasa 70 mga barangay sa Central Luzon ang naapektuhan ng bagyong Enteng base sa datos ng Office of the Civil Defense Region 3. Maraming mga residente sa rehiyon ang nagsilikas bunsod ng mga pagbaha, kasama na ang ilang mga biktima ng landslide sa Norzagaray, Bulacan. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, dyan ba sa Central Luzon, anong mga probinsya yung pinaka-naapektuhan ng itong bagyong Enteng? Magandang tanghali, ito yung mga probinsya na apektado ng bagyong Enteng ay yung Bulacan, Zambales at maging itong probinsya ng Aurora. Batay sa datos ng Office of the Civil Defense Region 3, 94 na barangay sa Central Luzon ang nagtamo ng pinaka-apektado ng habagat ng bagyong Enteng. Ayon kay Lisel Kayanan, officer in charge ng OCD Region 3, mataas pa rin ang tubig baha sa mga lugar ng probinsya ng Zambales, Aurora at Bulacan. As of 6 a.m. ngayong Martes, nasa mahigit 2,000 katao sa Zambales maging sa ang apektado. At partikular dito sa Zambales, ang 66 na sa evacuation center, kabilang dito yung barangay Bangkol at Bulawon. Sa Aurora naman ay may 5 evacuation center, habang sa Bulacan ay 61 na mga evacuation center ang kanilang naitala. Ayon sa OCD, isa sa naitala nilang landslide ay sa bayan ng Norzagaray, Bulacan, matapos gumuho nga ang lupa sa San Lorenzo, sa barangay San Lorenzo, habang isa rin ang bumuhong tulay sa Pinagtulayan, sa barangay Pinagtulayan, papuntang Matiktik na wash out itong tulay
Nasira ito dahil sa pagbara ng mga puno. Ayon sa OCD, wala na mga silang naitalang nalunod sa nangyaring insidente maging sa buong rehiyon. Sa ngayon na aga, ang sitwasyon dito sa Bulacan naman ay patuloy pa rin binabantayan ng OCD. Itong pagpapakawala ngayon ng Bustos at Ipudam matapos itong tumaas sa spilling level kung saan nga ang Bustos Dam ngayon ay nasa 70 meters na at ang Ipod Dam naman ay umabot naman ng 101 meters. Patuloy namang binabantayan ang mga low-lying areas, particular sa Kalumpit, Hagunoy at Malolos. At yung latest live, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. May 48 residente na mula sa probinsya ng Cagayan ang inilikas sa evacuation center dahil sa banta ng bagyong Enteng sa probinsya. Samantala, isang individual naman sa La Trinidad, Benguet ang napaulat na nawawala sa kasagsagan ng bagyo. Ang detalye ay hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, yun bang mga residenteng inilikas sa Cagayan ay nabigyan na ng ayuda? Yes, Ella, magandang tanghali. Ang mga residenteng inilikas nga sa Cagayan Province ay nabigyan na ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development Cagayan, maging ng tulong mula naman sa lokal na pamahalaan ng Cagayan. Umaabot na sa 48 individual ang inilikas na ngayon ay nasa iba't ibang evacuation center dahil sa bagyong Enteng sa probinsya ng Cagayan. Batay sa ibinahaging datos ng mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa probinsya kahapon September 2, 2024 mula sa 15 pamilya ang mga inilikas. Sa barangay Domon, Gataran, 4 na pamilya na may 14 na individual ang inilikas. 32 na individual mula sa 9 na pamilya naman sa barangay D. Liano, Claveria at 2 pamilya naman na may 2 individual sa barangay Bagonot sa bayan ng Bagao. Inilikas ang mga nasabing individual upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa posibleng hagupit ng naturang bagyo. Sa ngayon ay nakararanas na ng pabugso-bugsong hangin at ulan ang malaking bahagi ng Cagayan na dulot ng bagyong Enteng. Samantala, nagsasagawa naman ngayon ng search and rescue operation ang La Trinidad Police personnel kasama ang members ng MDRRMO, K9 BFP, ang Barangay Balili, Ambyong Barangay Officials, and Lubas BPAT sa Rocky Side 2 o Mamaga, Balele, La Trinidad na nawawala mula kahapon sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Sa ngayon nga, Ella, dito sa Baguio City ay nakararanas tayo ng mahinang mga pag-ulan pero kahapon pa talagang tuloy-tuloy na ang mga pag-ulang nararanasan natin dito sa Baguio City. Sa ngayon ay wala pa namang naitatalang landslide dito sa Cordillera Administrative Region. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Muling lumakas ang bagyong Enteng habang kumikilo sa kanlurang bahagi ng Lawag City sa Ilocos Norte. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, kumikilos ang bagyo sa bilis na 25 kilometers per hour patungong kanluran ng bansa. Taglay ang hangin na may lakas na 85 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 105 kilometers per hour. Sa ngayon, umiiral pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur kung saan mararanasan ang malakas na pagbugso ng hangin. Samantala, malakas na hangin rin ang aasahan sa mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, hilagang bahagi ng La Union, Apayao, Kalinga, Abra, kanlurang bahagi ng Mountain Province, hilagang bahagi ng Benguet, at sa kanlurang bahagi ng Cagayan kasama na ang Fuga at Dalupiri Islands. Batay sa forecast track ng Pag-asa, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas ng umaga. Halos linggo-linggo na lang may insidente ng pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea at hindi na ito ikinatutuwa ng Pilipinas.
Kaya naman may ilang hakbang na ang pinag-iisipang gawin ng Department of Foreign Affairs. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Pinag-aaralan na ng Department of Foreign Affairs ang pagsasampa ng panibagong arbitral case laban sa China. Kasunod ito ng panibagong insidente ng harassment ng Beijing sa West Philippine Sea kung saan noong Sabado 3 beses binangga ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Well, we're contemplating at the moment possible approaches to this issue. And I think siguro in the coming days or weeks you'll probably have a better picture of where we're headed on this. But certainly it doesn't help the situation. Nakipag-ugnayan na rin ang DFA sa Beijing upang iparating ang pag-alma ng Pilipinas sa panibagong insidente ng harassment ng China sa riyon. Well, we have made the necessary approaches to China in terms of contacting them through various means to express our complaint and displeasure at this what happened. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, bukod sa pagpapaabot ng reklamo, nagpahayag na rin ng pag-aalala ang Pilipinas sa pagtaas ng tensyon sa lugar. And not only that, our concern about raising tensions over what was basically just innocent movement by Philippine vessels. Sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magpupulong ang National Maritime Council o NMC upang talakayin ang hakbang ng pamahalaan kasunod ng panibagong insidente ng harassment ng Beijing sa Escoda Shoal. We'll decide what to do sa National Maritime Council later, but in the meantime, we are of course supporting the efforts of the Philippine Coast Guard in the area. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang NMC sa ginawa na ito ng China. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sara Duterte na may maling paggamit sa 2022 confidential funds nito. Samantala, inihayag naman ni Batangas Representative Jervil Luistro na sinubukan umanong pigilan ni Vice President Sara Duterte ang pagsusumite ng ulat ng Commission on Audit o COA sa Kamara kaugnay ng 2022 confidential funds nito. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may maling paggamit sa 2022 confidential funds nito. Ginawa nito ang pahayag matapos igiit ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na impeachable offense umano ang maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo noong 2022. Ito ay matapos maglabas ng Notice of Disallowance sa Commission on Audit o COA sa 73 million pesos ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds. Ayon sa Makabayan Block Solon, sa paglulustay ng confidential funds sa panahong kulang ang pondo para sa serbisyong publiko at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan anya ang impeachment. Sagot naman ni VP Duterte, walang maling paggamit ng anumang pondo. Gayunman, hindi anya tumitigil ang political attack ng Makabayan Romualdez Marcos Alliance upang takpan ang tunay na problemang kinakaharap ng bansa. Partikular na ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Samantala, inihayag naman ni Batangas Representative Jervil Luistro na sinubukan umanong pigilan ni Vice President Duterte ang pagsusumite ng ulat ng Commission on Audit o COA sa Kamara kaugnay ng 2022 confidential funds nito. Natuklasan ito ng mambabatas ng tanungin ng opisyal ng COA. As a matter of fact, may trabaho ang Kongreso na siguraduhin na yung lahat ng ating batas na ipinasa, kasama na po dito ang General Appropriations Act, batas patungkol sa budget kung saan nagmula ang confidential fund, ay nasusunod ng tama. At ito po ang dahilan kung bakit we invoke our oversight power sa kabila po ng sulat ng OVP opposing compliance doon sa subpoena ng Congress. Ayon din sa kongresista, kinakailangang imbestigahan ang posibleng maling paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Tumanggi si VP Duterte na sagutin ang mga tanong ng mababatas kaugnay ng issue sa 2025 proposed budget ng kanyang tanggapan. There's reasonable basis to conduct an investigation on the possible misuse of public funds. From my personal standpoint, I think we need to conduct an investigation to really find out if we have basis to pursue that kind of action.
Sa September 10 naman, nakatakda ang muling pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna sa Kamara ang mabagal na paggamit ng pondo ng Department of Education o DepEd na humarap sa pagdinig para sa panukalang budget ng kagawaran para sa 2025. Para sa 2025, 793.18 billion pesos ang proposed budget ng DepEd at attached agencies. Samantala, nasilip din sa pagdinig ang bidding ng DepEd para sa nasa 8 bilyong pisong halaga ng laptop at iba pang kagamitan noong 2022 at 2023. Nagbabalik si Rosa Licoz. Naungkat sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2025 proposed budget ng Department of Education ang mabagal na paggamit ng pondo ng kagawaran. Ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, mabilis ang paggamit ng confidential funds ng kagawaran noong 2023. Pero ang pondong nakalaan noong nakalipas na taon para sa learning resources gaya ng mga computer at libro, mabagal umano sa paggamit ang DepEd. Big crisis, we cannot waste funds, we cannot waste time. I think those are the two things. So, nakakalungkot na pagdating sa COA report, at pinapakinggan ko ang ibang mga kongs, yun ang isa sa pinaka malaking finding ng COA report in 2023, low utilization. Ibig sabihin, mabagal ang paggastos at may natitirang pondo. So, wasted funds, wasted time. Hindi rin agad na ipamamahagi ang mga kagamitang kinakailangan ng mga estudyante para sa kanilang pag-aaral. Mismong si bagong Education Secretary Sani Angara, dinatnan pa ang mga learning resources na ilang taon nang nakabinbin sa isang warehouse sa Carmona, Cavite. Ang mga kagamitang ito gaya ng laptops at mga libro kabilang sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit o COA para sa DepEd noong 2023. Nung na-brief ako, nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So, we contacted the Air Force and others to help us remove. But and in addition to what Yusek Romero said, there are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses. Laptops, books, furniture. So we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga materyales. Rate of completion is the end of September, Your Honor. Aminado naman si Education Secretary Angara, may problema sa procurement process ang DepEd. Why does he recommend the re-evaluation and review of the existing procurement policies of his department? I really noticed that mabagal ho kami sa procurement. I think if you notice for 2024, the books are not arriving on time, Your Honor. We're only starting to deliver books now and the kids are already in school. The completion of the books will be done by December, Your Honor. Git pa ng kalihim, kinakailangan nilang gayahin ang procurement practice ng ibang kagawaran gaya ng early procurement activities. Para sa 2025, 793.18 billion pesos ang proposed budget ang DepEd at attached agencies. Samantala, nasilip din sa pagdinig ang bidding ng DepEd para sa tinatayang 8 bilyong pisong halaga ng laptop at iba pang kagamitan noong 2022 at 2023 nang nakaupo pang kalihim ng kagawaran si Vice President Sara Duterte. Partikular na ang pagkakaroon ng first bidding at rebidding na may pare-pareho umanong bidders. Hindi umano natuloy ang unang bidding dahil kulang ang mga dokumentong isinumite ng mga bidder. Probably there's an irregularity in the procurement. And there are personalities involved at meron pong nangialam dito. Yun pong paniniwala ko. Kasi nagkaroon na po ng bidding, ang hindi ko po maintindihan bakit hindi natin tinuloy. Sayang po ng 1.6 billion na masisave po ng ating gobyerno kung sabihin na lamang natin na ang laptop is worth 100,000, ilang laptops na po ang mabibili nun? There are various reasons kung bakit nag-fail yung mga ibang lots na yon. Mostly, like all other bidding, yung mga failure to comply with certain submissions of documents like kulang ng ganitong certification o kulang ng ganong mga documents. Kasi minsan, bidders usually
omit mistakes in their submission of do sa bid envelope. So yun po yung mga reasons usually, not only for this one but for all other biddings, usually yun po yung dahilan. Pinagsusumite ng House Committee on Appropriations ang DepEd ng listahan ng mga lumahok sa bidding at iba pang dokumento kaugnay nito. Sa tamang panahon, isusulong din ng kongresistang maimbestigahan ang umano'y irregularidad sa bidding ng mga laptop. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ng Philippine National Police ang alegasyong may ginawa itong hukay at nagtatanim ng mga ebidensya matapos magpasok ng umano'y secret devices sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Muli ring nanindigan ng PNP na heartbeat ng tao ang na-detect ng kanilang radar sa ilalim ng lupa. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. 10 araw nang hinahanap ng pambansang pulisya sa compound sa Buhangin, Davao City ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Bagamat may mga nagsasabing wala na sa loob si Kibuloy, naniniwala pa rin ang Philippine National Police na nagtatago lang ito sa loob ng KOJC compound kaya puspusan pa rin ang kanilang operasyon. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, malalim na ang hukay ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Building. Nagpakita pa ito ng larawan ng ginawang manon tunnel para hanapin ang umano'y bunker na kinaroroonan ni Kibuloy. Gusto namin magkaroon po ng access dyan sa DMC basement kasi po marami na kaming architects at engineers po, pati ang aming engineer, no? Nagsasabi sa amin na medyo malalim na raw yan and it endangers the structural stability of the building. May video rin sila ng umano'y drilling operations ng mga pulis. Bagamat hindi kinumpirma, sinabi ng PNP na legal ang kanilang mga hakbang para mahanap ang puganting religious leader. Sa ngayon, wala pa kami na-receive na any information about that. At we will inform you kung ano yung update kung meron ba talaga or wala. Sinagot rin ng pulisya ang aligasyong nagtatanim sila ng ebidensya kaya hindi pinapaalam at hindi dinadaan sa scanner ng KOJC ang ipinapasok nilang mga equipment sa compound. May scanner or wala kaming ipapasok ng mga gamit to plant an evidence. Kung may ipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. Kaya hindi lahat ng mga tactical and operations or strategies namin ay pwedeng ihayag sa publiko or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at risk din yung operation. Ayaw din naman namin na ma-jeopardize. Samantala, bahagyang nagkatensyon sa compound kahapon matapos hindi pumayag ang KOJC na buksan ng PNP ang Emerald Gate sa JMC. Gusto nilang i-open talaga, sirain yung Emerald Gate na meron naman sana silang access doon sa Gate 18. Nanakit pa sila afterwards. Dinakit yung isang miyembro namin, pati yung abogado. May pinuslit sila ng mga boxes po doon sa loob. Giit ng PNP, kailangan buksan ang nasabing gate upang madaling makapasok ang kanilang puwersa pati na rin ng mga miyembro ng KOJC. Bantay sarado na rin ng PNP ang 2 gate para maiwasang maulit ang pagbarikada at rally ng grupo sa kalsada. Puwersahan ding hinila ng PNP ang fire truck ng KOJC bilang ebidensya umano sa paggamit nila nito sa nakaraang rally. Samantala, nanindigan naman ang PNP na heartbeat ng tao ang na-detect ng kanilang underground scanner. Kaya naman, puspusan ang ginagawa nilang pag-trace sa sinasabing entrance ng hinihinalang underground facility. Yung operator naman ng device, ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. May difference ba? Hindi siya heartbeat ng daga o anumang hayop. Kasi pag gano'n, hindi pala effective yung mga previous nila na mga successful na retrieval and rescue operations na ginamit yun na machine. May underground kasi dahil dun sa na-detect ng heart.
Ang hinahanap namin is yung entrance ng bunker. Muli namang panawagan ng PNP kay Kibuloy, sumuko na upang makapagpahinga na rin ang KOJC members at mga pulis na ilang araw na rin naka-duty sa compound. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanindigan ng Philippine National Police na legal ang ginagawang paraan sa paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at iba pang co-accused nito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroong hawak na arrest warrant ang mga polis galing sa korte na kailangan nilang isilbi. Narito ang report ni Leia Ilagan. Hindi susuko ang Philippine National Police sa paghahanap kina Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Ito'y sa kabila ng 11 araw ng operasyon sa loob ng KOJC compound at hindi pa rin natatagpuan ang pinaghahanap na religious leader. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, malaki ang paniniwala ng PNP na nasa loob pa rin ng KOJC compound si Kibuloy at 4 na taga-suporta nito. Sabi nga natin, we have information at hand. Alam natin na nandyan siya. No less than the commander is saying na they have valuable information claiming na nandun po sila, and this is being backed up ng mga indicators using yung ating mga devices and technologies po, indicating na may mga tao po talaga doon sa mga underground facility po. Naninindigan din ng PNP na legal ang anumang ginagawa nilang paraan sa paghahanap sa loob ng KOJC compound. Ang ini-invoke po ng PNP ko anuman po yung ongoing operations po doon ay yung pong Section 11 ng Rule 113 po ng Rules of Court, kung saan nakasaad po doon ang sinumang pong officer na naatasan pong magsilbi po ng warrant at naniniwala po siya na yung kanyang inaaresto na tao ay naandoon po, ay meron po siyang authority to break in doon po sa isang establishment or even enclosures po. Dagdag pa ni Colonel Fajardo, regular ang ginagawa nilang pagsusumite na mga updated reports sa korte na nag-issue ng warrants of arrest laban kina Kibuloy upang malaman ang ginagawa nilang effort sa paghahanap sa loob ng KOJC compound. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan ng Commission on Human Rights o CHR ang mga kaso ng enforced disappearances sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang tiniyak ng pamunuan ng CHR sa pagdinig ngayong araw ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng komisyon para sa susunod na taon. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ilang kaso ba ng enforced disappearances ang naiulat sa ilalim ng administrasyon ni PBBM? Aga, 14 na kaso ng enforced disappearances ang naitala ng human rights groups karapatan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Commission on Human Rights o CHR Chairperson, Attorney Richard Palpalatok, iniimbestigahan na nila ang mga kasong ito. Ginawa nito ang pahayag matapos tanungin ni House Assistant Majority Leader Gabriela Women's Party List Representative ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas kaugnay ng issue sa pagdinig ng budget proposal ng komisyon para sa taong 2025. Dagdag pa ni CHR Chairperson Palpalatok, nagkakalog din sila ng assistance at nagsasagawa ng dialogue sa human rights group at mga pamilya ng mga biktima. Magsusumite naman ng summary report sa House Committee on Appropriations ang CHR kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon sa mga kaso ng enforced disappearances. Ayon sa CHR Chief, isa ang enforced disappearances sa may pinakamataas na bilang ng kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa bansa. Samantala, para naman sa susunod na taon, 1.7 billion pesos ang halaga ng proposed budget ng Commission on Human Rights. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Nasangkot sa vehicle crash sa Milwaukee, USA ang ilang sasakyang kabilang sa motorcade ni Minnesota Governor Tim Walz, ang Democratic candidate para sa vice-presidente. Hindi naman nasaktan si Walz, bagaman may isang napaulat na nagtamo ng injury. Wala pang detalye sa dahilan ng crash na nangyari sa Interstate 704. Samantala, nakausap ni Walz sa phone sina Vice President Kamala Harris at President Joe Biden upang alamin ang kalagayan nito. Sinuspindi ng United Kingdom o UK ang pagbebenta ng ilang armas nito sa Israel. Sa gitna ito ng bantang posibleng magamit ang equipment sa seryosong paglabag sa international law. Ayon kay Foreign Secretary David Lammy, sususpindihin ng UK ang 30 sa 350 arms export licenses sa Israel. Dismayado naman ang Israel sa hakbang ng UK. The assessment I have received leaves me unable to conclude anything other than that for certain UK arms exports to Israel, there does exist a clear risk that they might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law. Pasok na sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off ang Senate Sentinels matapos ang kanilang ika-6 na sunod na panalo. Nananatili namang hindi nagpapatinag ang GSIS Furies at Office of the President Executives sa top 4 spot matapos magwagi sa kani-kanilang laban. Narito ang report ni Bernard Dadis. Nabigo ang Ombudsman Grabbusters na tibagin ng GSIS Furies sa mahigpit nitong kapit sa ikatlong pwesto sa standings ng UNTV Cup Executive Face-Off. Kapwa naghahabol ng panalo ang GSIS at Ombudsman para makasama sa Final Four na aabante sa semifinals. First quarter, lumamang ng 3 points ang Grabbusters, subalit natapyas ng Furies by 1, 12-13. Second frame, umangat sa 10 points ang abante ng Ombudsman after 4 minutes courtesy ng tres ni Attorney Reynard Sadsad. Naitabla ng GSIS sa 33 points under 3 minutes and 14 seconds mark. Sumagot ng 8-2 run ang Grabbusters para ilista ang 6-point advantage, 35-41, end of first half. Third kanto, bumwelta ng 21 points ang GSIS at nalimitahan sa 5 points lamang ang Ombudsman para agawin na ang abante, 56-46. Last quarter, nagkumahog na ang Grabbusters with Assistant Ombudsman Rex Sandoval scoring 8 points and Attorney Hyderabad Kasar with 6 points. Pero hindi ito sapat para tibagin ng Furies ang Grabbusters hanggang sa maubusan na ng oras, 73-66. Panalo ang GSIS. Best player of the game sina Paul De La Cuadra na may 15 points at 10 rebounds. At si Homer Garcia na may 13 points, 10 boards at 4 dimes. Talagang tinaga lang ng team yung mga plays namin and yung defense na pinapagawa sa amin ni Coach Popo, importante talaga yon. We treat this one game at a time. Hopefully po, masustain namin yung panalo namin, yung effort ng bawat players. Samantala, sinibak naman ng Malacanang Team Office of the President Executives ang COMELEC Fast Trackers. Ito ay matapos ipalasap ng OP Executives sa Fast Trackers ang kanilang ikalimang pagkatalo sa kanilang ball game na nagtapos sa score na 85-61. Hinirang na best player of the game sina Franz Alvarez na humakot ng 17 points, 20 rebounds at 4 na assist. At si Assistant Secretary Jose Canlas na kumamada ng 16 points, 2 boards at 3 steals.
Hopefully sa next 2 games namin and then heading sa playoffs, mas maganda na yung chemistry talaga namin. Masaya naman kami lahat. Sa second year ko na ngayon, medyo nag-gain na experience saka yung rapport with the team. Dahil sa panalo, nananatiling matatag sa number 4 spot ang OP Executives at malaki na ang tsansa sa semifinals. At sa third game, pasok na sa semifinals ang Senate Sentinels. Ito'y matapos magwagi kontra sa SSS Kabalikat Pension Boosters sa score na 88-73. Nanguna sa opensa ng Sentinels ang chairman ng Senate Committee sa Sports at Youth na si Senator Bongo na may 20 points, 2 boards at 5 dimes. At si Romel Evaristo na tumikada ng 13 points, 20 rebounds, 3 assists at 6 na steals. One game at a time. Sana hopefully kung ma-sweep and then going to semis, may momentum po, no? At magiging twice to beat. Yun po ang target muna namin sa ngayon. Maraming kailangan gawin. Kung anong kailangan sa team, tsaka yung tuturo ni coach. Hindi pa rin nadudungisan ang record ng Senate na ngayon ay may 6 na panalo at 2 game na lamang ang nalalabi bago sumabak sa semis. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 18, na nagsasabi, "Karunungan ay maigi kaysa mga sandata sa pakikipagdigma. Ngunit, ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.